update ko lang kayo dahil hindi ko mapigilan na mag-update tungkol dun sa ating mga nepenthes. So ito pala yung pinropagate natin ng mga Helianthora kagabi. So hindi masyadong kita yan kasi madilim na, pero ngayon ayan yung itsura nila. Sana may mga maging successful dyan sa propagation natin. So ito yung nepenthes update natin sa mga seeds and seedlings. So ito yung mga nauna nag-germinate. So kala ko tsamba lang. Kasi kinakabahan ako. Sabi ko ilang araw na, magtatatlong linggo na yata. Walang paramdam. So ngayon, tignan natin yung update sa kanila. So makikita nyo dito, ayan, may mga, ayan dami ng green, nakakatuwa. At kala ko, nauna tong mag-germinate, no? Yung unang lalaki. Itong mga highlands natin, Attenborough. So ayan, ang dami ng mga shibol. Pero pansinin nyo tong, hindi natin masyadong napapansin ng mga nakarang mas maraming nag-germinate dito na mas kita na. Ayan. Diba? Meron na rin dyan. Diba? Iba talaga pag lowlands, bilis tumubo. So, mga problema naman tayo kung saan natin lalagay itong marami na ito pag tumubo po ito lahat. Pero, problemang masaya yun. Kasi, sino ba naman hindi makaka-appreciate sa magandang mga tabi-tabing mga nepenthes, diba? Lalo na pagka maliit pa. Pagka lumaki na, tingnan natin kung saan natin sila ilalagay. So, napakaraming mga seeds natin pa dyan at may mga paparating pa. Ayan, diba? Ang dami na nag-germinate na mga nepenthes seeds. So, hindi ko napapakita lahat. Dahil mas magaganda yan sa mga susunod na araw. Kaya ko lang rin binidyohan to na wala sa plano dahil uli papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Kasi maaaring ma-germinate mo sila, pero paano mo sila bubuhayin, di ba? Ayun ang struggle doon. Ayun yung naging struggle ko nung mga nag-uumpisa pa lang ako. Na-germinate ko pero hindi ko sila nabuhay ng dire-diretso. Hindi ko napalaki. So, etong tray na to, ito yung isang patunay na nagawa na natin na from seeds, kaya na pala nating laki, no, ng mga nepenthes. So, mas madali siyang buhayin kung magkakatabi. At mas madali siyang buhayin kung maliit pa lang, sinasanay mo na siya sa klima na kung saan, para sabihin natin, medyo na-challenge na sila. Or sabihin natin, yung outdoor na environment na medyo mainit, yung medyo pawis na ako. So, kabila natulo na. Ayan, natulo na yung pawis ko dyan. So, mainit talaga dito. Pero ang kagandahan dito ay may humidity na, no? Kumbaga, humid na, no? So, hindi sila basta-basta matutuyo. So, para lang maprotektahan sila sa sobrang init at mabilis na pagkatuyo, nilalagyan ko sila ng harang. Ayun, yung harang functional pa kasi tinaniman ko rin, di ba? So, dito naman sa tinanim natin dito, wala pa akong nakikitang improvement. Misilip ko kung meron ng mga paisa-isang bukol, no, nagkakalos na ba? Wala pa. Pero yung mga mother plant, perk up na naman. Kaling lang yan sa isang maliit na paso na maraming mga traki. So, ayan ngayon, marami na silang tutubo na sabay-sabay dyan. Diba? Tapos yung traki pala na isa, sino? Ba't nawala dito? Ayan, nandito pala. Ito tama, ito ang nilabas na pala ni Mrs. So, ayan yung unang mga propagation natin. Hindi ito traki pero piliformis rin to. So, ayan na sila. Germinate na. At marami pa dito. Diba? At hihintayin mo na lang yan tumaas, lumaki.
At may pang-release na tayo. Galing lang yan sa dalawang mother plant na maliit. Which is, nandito yun. Tabi natin yung dalawa. Diba na ayun, nandito. Ito yung isa. Ayan ready na uling magpa-gupit. At yung isa pa ay hindi masyadong naka-recover pero buhay naman. Ayun maliit. Ayan, nagpapagaling. No? So, as long as buhay sila, malaki yung chance na babawi agad yan. So, ngayon, nandito na sila sa mas malilim na lugar. Mukhang mas masaya sila dito. Diba? Ito, kagabi, nakasarado pa to. Ngayon buka na. Masaya sila dito sa lugar na to. At I'm sure na mas gaganda to. At least alam na natin na gusto nila yung ganyang setup. Maganda rin naman tignan, Meron sa baba, sa gilid, hanggang sa taas. Tapos mababawasan ng dalawang feature plant dito. Itong malaki na trungkata na mother plant natin. Pati yung isa. Ipapaso or ipapako na yan dahil meron na may-ari niyan. Tapos ito ilalagay ko na dito. Para pantay. Mukhang naglinis rin dito si Mrs. kanina. Kaya malinis. So, ito yung mga propagation, So, kailangan pagka newly propagated, wala pang mga maayos na ugat yan. So, ang gagawin mo, wala kang gagawin, kundi huwag silang magagalaw. Kahit anong halaman, mapa-carnivorous plant or hindi, kapag gusto mo silang paugatin, huwag mo silang gagalawin para hindi maputol yung mga delicate na ugat. So, sa tagal-tagal kong pag-aalaga na itong McDonald's na hybrid na to black burgundy black, McDonald's X burgundy black. Ngayon lang siya nagpakita ng pamumulas niya. Una wala yung matured feature pala yung may mga traits. Halatang ngayon lang nagbigay. Kasi indoor siya. Nung indoor siya napakaganda niya. Nung in-outdoor ko hindi pa siya nagbibigay ng mga traits na magaganda. Ngayon lang. Pati ito. Nagbigay rin to ng magandang kaya lang nawala na ng ugat yun. Kasi pinropagate ko. Kasi hindi maganda yung lagay nila baka mamatay mo ngayon may mga sila. Brown. Parang prone sa root rot yan pagka ganyan. Tinatawag ako ng aking maliit na anak. So, ang tanong niya kung pwede pa daw siyang manood. Kasi nililimit namin yung pagsa-cellphone ng bata. Kasi kahit na mga bata ngayon, may mga sakit-sakit na dahil sa pagsa-cellphone. So, ayun lang. So, ito yung mga niripat ko. So, pag newly repotted, much better nga kung hindi mo ilalagay sa pulsan agad. Not unless, tiwala ka dun sa plants na alam mong hardy at gusto talaga yung sobrang araw. Pero dito sa mga new plants natin na galing sa indoor to, gawin nating baby, Kaya lagyan muna natin sa mga komportable nilang mga lalagyanan. Tapos, sinabi ko sa wife ko na ihatiin na itong Shenron. Nahati nga talaga. Ayan At yung isang pinakamagandang division niya na ibigay niya na dun sa bumili kanina. Nakita ko So pagka may mga nag-order kayo sa Shopee at pinadala yung picture at hindi man lang nag-send ng any text na halimbawa ito po yung Shopee store natin or YouTube channel natin na dito po yung mga care guide siya po yun kasi wala sa kanya yung templates nandito sa cellphone ko. So ayun, kaya pasensya na po dun sa mga nasa YouTube channel natin, minsan hindi ko na re-replyan dahil minsan kasi na-open na yung mga message ni Sis at hindi ko na alam na may message pala, wala na yung notification kasi. So pagka halimbawa sanay sa pulsan, tulad na lang halimbawa nito mga to, ayan yun na, kahit ka newly propagated yung pulsan yun yes, mangingitim pero makakabawi yan at mas matibay at mas maganda na. So may-ari na nito. Marami pa namang mga ganda pero kailangan i-propagate na rin. So ito may all green na tayong cultivar i-separate ko na yan. Malaking cultivar na green. So kailangan ma-separate. Kasi hindi talaga siya nag-red Naglalagay siya ng konting kulay pero green talaga siya. Hindi tulad ng iba dahil po ito mainit talaga Ito pa mas green itong isa.
So mga seed grown lahat yan, kaya magandang meron kayong mga seed grown din. Kasi may mga traits na mga basic traits makikita nyo sa seed grown. At may chance rin na mag-produce ng mga unique na mga traps. Pero maliit ang chance, napakaliit. Anyway, so magpaayos muna ako ng order ngayon. At kung mamaya makapag-update tayo, hindi mag-update tayo. So ito, may hinihintay ako dito. Ito. Kung tutuloy na ba talaga tong picture na to. Parang nasagi ko pa kahapon. Ano ga guys? Oh, may gas-gas eh. Anyway, so yun lang muna. God bless and bye-bye.